Atin pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa most beloved Psalm. Walang iba kundi ang Psalm 23. So I invite you to open your Bibles sa Psalm 23 at tayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Sa mga awit, 23, ito po ang sinabi, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man." At ang focus ng ating pag-aaral would be verse 2. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. O aming dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, kami po ay punong-puno ng pasasalamat sa aming mga puso sa mga oras na ito dahil muli naming mararanasan ang pinangako niyo pong presensya sa aming kalagitnaan at ang inyong mga salita, ang tinig ng aming Panginoong Yesus, aming mabuting pastol, ay maririnig muli namin. At nawa, O Diyos, sa aming pong pakikinig, tulad ng panalangin ng psalmist din, that you would open our eyes, that we would behold the wonders of your word. We pray, Lord, that you would teach us, that you would help us, Panginoon, to understand ang inyong mga salita. Kami po ay mga mahihina, punong-puno ng inadequacies, punong-puno ng limitations, and even may mga labi pa ng kasalanan. May mga distractions sa aming mga isip na naghihinder sa amin na hindi po kami makapag-focus sa inyong mga salita. Ganon din ang physical na limitations. Kaya tulungan niyo po kami at mahabag ka sa amin na manariwa ang inyong salita sa aming mga puso. Tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong salita, ilayo niyo po siya sa anumang kamalian, bagkos tulungan niyo po siya na merong siyang kalinawan sa kanyang mga pananalita at karunungan, Panginoon, sa kanyang pangangaral. Sa lahat ng ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang introduction, hayaan niyo pong basahin ko ang sinabi ni Steve Lawson pagdating sa pangangalaga ni Jesus at ang kanyang kasapatan para sa kanyang mga tupa or sa mga mananampalataya. Sinabi niya sa kanyang commentary din sa Psalm 23, "The sufficiency of Christ in the life of any believer is astounding, a matter of great comfort and encouragement. Whenever a person has Christ in his life, he has everything he needs. Because Christ is everything, Christ is able to meet every need. He is the Alpha and Omega, the Creator and Sustainer of all, the infinite God who can meet whatever needs we may have." This is the central theme of this psalm, which is a source of grace to every believer because of the indwelling Christ in believers' lives. They will never lack anything they truly need within. They will never lack anything they truly need within the will of God. Christ is their peace and protection in every situation, their guard and guide in all they do. So kung si Jesus ang iyong pastol, ito ay isang dakilang pagpapala dahil hindi iniiwan ni Jesus ang kanyang mga tupa. Hindi niya sila pinapabayaan sa kanilang pangangailangan. Hindi siya katulad ng mga hireling na shepherd na dinescribe ni Jesus sa John 10
na kung saan kapag nasa panganib ng tupa na kanyang binabantayan, ay siya ay tatakas at iiwan ang mga tupa because he cares nothing for the sheep. Ngunit ang mabuting pastol natin, si Jesus, He will not forsake His sheep. He will supply everything that they need. He will comfort, guard, and protect His sheep. Christ is the full source and abundant supply for meeting every need we have bilang kanyang mga tupa. At ito nga ang nakita nating pinagpupuri ni David sa Psalm 23 na ang Diyos ang kanyang mabuting pastol, the God who sustains the universe, the God who is the creator of all things, or kung tulad ng ating inawit kanina, the God who holds our time. He is self-sufficient. He is the shepherd of David and our shepherd. That's why, sinabi ni David sa Psalm, I shall not want. Diba? Kung ang Diyos ang ating pastol, hindi tayo magkukulang ng ating pangangailangan, ng mga bagay na makakabuti sa atin. Kaya nga, no wonder, Psalm 23 ay most beloved Psalm dahil ito ay makikita natin dito ang biyaya at katapatan ng Diyos sa pangangalaga niya sa kanyang mga tao. And so, nakita natin nung mga nakaraan kung sino ang ating pastol at ang kanyang katangian at nakita din natin ng nakaraan kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga tupa. Now, in verse 2 ng ating pag-aaral, ay makikita natin dito kung ano ba yung pinoprovide ng ating mabuting pastol sa kanyang mga tupa. What that divine shepherd provides for his sheep. At si David ay gumamit ng dalawang larawan or imagery in verse 2, yung green pastures and quiet waters, para ipakita sa atin kung ano ang pinagkakaloob ng ating mabuting pastol para sa ating pangangailangan at ikabubuti ng kanyang mga tupa. So in verse 2, we ask the question, what the divine shepherd provides? And there are two na makikita natin. First of all, He provides care and nourishment for our soul. And secondly, He provides rest for our soul. So in first of all, He provides nourishment and care for our soul. So in verse 2b ay ginamit ni David ang imagery ng green pastures o luntiang pastulan na nagpapakita kung paano ninanourish, pinapakain at inalagaan ng Panginoon ang kanyang mga tao. Kapag sinabing green pastures, ito ay isang lugar na punong-puno ng damo, a verdant place, meaning grassy land, at mayaman ang lugar na ito sa vegetation, puro green na halaman ang makikita mo dito. I remember parang ganito yung ibang lugar, di ba? Parang ganito yung ibang lugar, for example, sa Tagaytay noon, nung unang punta ko dito, that was 14 years ago, na merong malaking patag na lupa at leafy yung lugar kung saan pinapakain ng mga tao yung kanilang alagang kabayo at mga baka, at napakaganda ng scenery. At kung nakapunta na kayo sa Switzerland or nakikita nyo yung lugar na yon sa internet, parang ganun yung scenery ng green pastures. Puro green na bundok at katabi ng batis or lake. Diba? Hindi katulad sa atin kapag sumakay ka sa eroplano at palanding kayo sa Cebu or sa Davao, makikita nyo yung mga bundok, may mga malalaking hukay at hindi na color green, kundi kulay brown. Diba? Hindi ganun ang imagery na ginamit. Hindi siya barren land kung saan mahihirapan yung shepherd na pakainin ng kanyang mga tupa. As one writer says, green pastures are the place where the sheep need not to move from place to place to be fed. Dahil sagana sa grass at halaman yung lugar, hindi na kailangan umiikot-ikot ng tupa para maghanap ng makakain.
at ang pastol ang nag-aakay sa kanyang mga tupa sa green pastures para sila ay mapakain at maalagaan. David says, He make me lie down in green pastures. Ito ay larawan ng pagkakaloob ng Diyos kay David ng kanyang pangangailangan para siya ay ma-nourish at magkaroon ng satisfaction. Now, at ano ang pagkahulugan ng green pastures na ito para sa atin ng mga tao ng Diyos, para tayo ay ma-nourish? Ano ba ang kailangan natin para tayo ay ma-nourish na pinagkakaloob ng Diyos? Ano itong luntiang pastulan na ito kung saan pinagkakaloob ng Diyos para tayo ay mapakain at lumakas bilang kanyang pag-aalaga sa atin? Well, walang iba kundi ang kanyang salita. The Word of God. That's our green pasture that God provides, which is so rich, so abundant to nourish our soul. Hindi na ito tumutukoy sa material na bagay o physical na pangangailangan na tinalakay natin. Iyon ay sa salitang I shall not want. But ito ay tumutukoy sa spiritual nating nourishment, and God supplies that abundantly for us. He leads us and gives us the truths of the scriptures para tayo ay mapakain, para tayo ay lumusog spiritually. At ano ba ang makikita natin sa salita ng Diyos? Well, katulad ng imagery of green pastures, it is so abundant supplies. It is abundant supplies, rich food for our soul. Dahil sa Bible, makikita natin, una, kung sino ang Diyos. It is the source of true knowledge of God. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin makikilala kung sino siya. At ang kanyang katangian, mananatili tayong bulag sa katotohanan patungkol sa Diyos kung wala ang kanyang salita. Hindi natin malalaman ang ating katayuan bilang makasalanan sa harap ng Panginoon kung wala ang kanyang salita. Hindi natin malalaman ang kanyang kabanalan, katuwiran at justisya kung wala ang salita ng Diyos. Dahil kung aasa lang tayo sa sarili natin or sa kapahayagan ng sanlilikha, ay hindi natin matatagpuan kung sino talaga ang Diyos. Yes, ang creation ay naghahayag din ng patungkol sa Diyos. Diba? Sinabi sa Romans 1:20 na for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So if you would see the creation, the intricacy of the creation, you would see that there's God. Ngunit hindi ito sasapat. Yung tinatawag, di ba, sa theology na creation revelation or yung general revelation. Hindi ito sasapat na lubos nating makilala ang Diyos at ang daan sa kaligtasan. Kailangan natin ang kanyang salita, His written word. At hindi natin makikilala si Jesus na siyang tunay na kailangan natin at siyang tunay na magsasatisfy sa ating kaluluwa, who said to Himself, who is the bread of life, that whosoever believe in Him will be satisfied and have an abundant and eternal life. Dahil sa Bible, makikita natin ang kanyang persona, ang kanyang katangian, ang kanyang pagka-Diyos, at ang kanyang ginawa para sa kaligtasan. So it is the source of true knowledge of God. But secondly, sa Bible, it is the source of knowledge that leads to salvation. Tanging ang Bible ang makapagtuturo sa atin kung ano ang paraan at sino ang daan para tayo ay maligtas. At ang salita ng Diyos ay sufficient to give the answer. Diba? Kung ang tanong mo sa buhay, paano ba ako maliligtas? Paano ba ako mapapatawad sa aking mga kasalanan upang hindi ako mapahamak magpas sa walang hanggan? Well, napakalinaw, nasasagutin ka ng salita ng Diyos. Hindi mo kinakailangan maging genius sa Bible to understand that.
You only need to read the Bible and believe what the Bible says. And so the Bible ay napakayaman at sagana sa katotohanan na itutungo ka nito sa kaligtasan. But also, yung salita ng Diyos, not only it is the source of true knowledge of God, the source of a knowledge that leads to salvation, but also it is the source of wisdom. Sa Colossians 1:9, ito ang panalangin ni Pablo para sa mga believers. So from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Well, we have studied that, kung saan nila makukuha ang spiritual wisdom and understanding. Sa paanong paraan sila lalago sa karunungan. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, which called by Paul in Colossians 1:5 bilang the word of truth, the gospel and the grace of God in truth. Meaning, sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtanggap ng katotohanan na makikita natin sa salita ng Diyos, ay lalago tayo sa karunungan, and we will be able to apply yung truths na makikita natin sa kanyang salita for our holy conduct, for our daily life as a believer. That's wisdom. Nagiging matalino ka, nagiging skillful ka, na i-apply sa iyong buhay, sa circumstansya ng iyong buhay, ang katotohanan na natutunan mo sa salita ng Diyos. Nais mong mag-gain ng karunungan? Nais mong maging matalino sa buhay, sa iyong life's decisions? Matatagpuan mo ito sa salita ng Diyos. Dahil ito ay punong-puno ng katotohanan, biblical principles for holy conduct. Nais mong malaman ang kalooban ng Diyos? Don't wait a voice from heaven or something mystical would happen, but read the Word of God. Study the Word of God. Basahin mo ng malakas ang Bible at maririnig mo ang tinig ng Diyos at ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Now, maliban sa aking tatlong nabanggit, the Bible also is the source of encouragement because in it we see the promises of God to His people. The Bible is the source of rest also. The Bible is the source of refreshment, strength for our soul, and satisfaction. Jesus said in Matthew 4:4, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. At dito matatagpuan natin ang maraming dakilang pagpapala na kinakailangan natin. So ang tanong ko sa inyo mga kapatid, para sa atin, ito ang luntiang pastulan kung saan binigay sa atin ng ating mabuting pastol. Ito ang luntiang pastulan kung saan tayo ay nabubusog spiritually at naaalagaan. Kaya nga, it is a tragedy, di ba? For the sheep, if he's led by shepherd in the green pastures, pinagkalooban siya ng kanyang pangangailangan para sa kanyang nourishment, and yet hindi ang tupa nananatili sa luntiang pastulan. It is a tragedy. And so with us, brethren, mga tupa ng Diyos, nakakalungkot isipin na pinagkaloob sa atin ang salita ng Diyos na mayaman at sagana sa pagkain ng ating kaluluwa, ngunit hindi natin ito binibigyan ng importansya. Hindi tayo madalas nananatili sa salita ng Diyos para pagbulayan ito. Marahil meron akong kinakausap dito ngayon, inaalikabok na yung Bible nyo dahil hindi nyo binabasa.
O kaya naman, kung meron kayong cellphone, sa cellphone kayo nagbubukas, mas marami yung time nyo sa ibang apps kesa sa salita ng Diyos. Nagiging malnourished kayo spiritually. Marahil malakas kayo sa panglabas. Healthy kayo sa panglabas. Baka nangangayayat na kayo spiritually. Dahil hindi kayo nananatili sa lungtiang pastulan. Nagiging malnourished spiritually dahil hindi kayo nakakababad sa green pasture na pinagkakaloob sa iyo ng Diyos. At dahil hindi nyo binababad ang iyong sarili sa salita ng Diyos, let's say isang linggo, imbis na meron kayong kapahingahan ng inyong kaluluwa, merong lakas at kaaliwan sa salita ng Diyos, nababalot ang inyong buong linggo ng pagrereklamo, pag-aalala at iba pang attitude at pananaw ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong hayaan na maging malnourished ka spiritually. Meron itong masamang epekto sa iyong buhay. The Word of God is your green pasture. Stay there. Remain there. Don't look for spiritual nourishment in the barren land. Sa sanlibutan. Sa philosophy ng mundong ito. Sa secular ideology. Sa karunungan ng mundong ito na hindi naman talaga karunungan. Don't look for spiritual nourishment in entertainment or social media. Yes, merong time for entertainment and leisure at paggamit ng social media, but sana hindi dyan naubos ang ating oras or else mangangayayat tayo spiritually. Spiritual nourishment comes sa salita ng Diyos, sa pag-aaral nito at pakikinig sa pangangaral nito, makakamtan natin ang spiritual na kalaguan. Dito rin papasok yung importansya ng pag-attend tuwing linggo. To listen under the preaching of God's Word. Dahil ang araw ng linggo, as it were, it is a feasting of God's Word. Bukod sa araw-araw nating pagkain ng salita ng Diyos, through our devotional time, personal study of God's Word, every Sunday, sagana tayo ng pagkain ng ating kaluluwa. Through our worship, di ba? Sunday school, morning worship, afternoon worship, ang daming pagkain. Sagana tayo ng pagkain ng ating kaluluwa. Kaya tanghamon sa atin, don't neglect the green pastures, the Word of God that our shepherd leads us and provide for us. Spend time in the Word of God where you can be nourished spiritually. Sinabi ni J.C. Ryle, next to praying, there is nothing so important in practical religion as Bible reading. God has mercifully given us a book in which able to make us wise for salvation through faith in Christ. By reading that book, yung Bible, we may learn what to believe, what to be, and what to do, how to live with comfort, and how to die in peace. And I love this. Sinabi niya, happy is the man who possesses a Bible. Happier still is he who reads it. Happiest of all is he who not only reads it, but obeys it and makes it the rule of his life, the rule of his faith and practice. Are you not thankful na meron kang salita ng Diyos? Na araw-araw mong naririnig o linggo-linggo naririnig mo ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Sa Bible na hawak-hawak natin, na nababasa natin, at basahin natin ito, ngunit hindi lang basta basahin, para lang masabi natin na nabasa natin, or meron tayong checklist, or to just pacify yung ating conscience, well, nakapagbasa ako ng 5 minutes ngayong araw, okay ako sa Panginoon. Bagkus pagbulay-bulayan natin ito. At gamitin sa ating buhay. Read your Bible with a desire to know God more fully. Not just
a checklist na ating pinupunan. Read your Bible with a desire to know God more fully and delight in Him. Read your Bible to be affected by the truth we read and know. And that leads us to our last heading. Ano pa ang pinagkakaloob ng ating mabuting pastol? He provides rest for our soul. Sinabi doon, He leads me beside still waters. Now here again, isa pang larawan na ginamit ni David upang ipakita yung pagpo-provide ng Diyos, hindi lang ng nourishment and care for his soul, but also ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Yung salitang beside still waters, which is literally in the Hebrew, waters of rest, or waters of resting places. Ang larawan dito ay isang tahimik na batis, no, or stream of waters na malinis na pwedeng inumin. Hindi katulad ng, hindi ito parang rumaragas ang tubig na matatakot kang lumapit o yung mga tupa matatakot lumapit. No, it is still waters. Quiet waters, perhaps a quiet spring that sheep can drink. At dito dinadala ng pastol ang kanyang tupa para sila ay marelax at makapagpahinga. And so with God, sa kanyang mga tao, God, the Good Shepherd, gives true and abiding rest to believers who abide in Him. At paano itong rest na ito will work out sa buhay natin bilang isang mananampalataya? There are several. First, He gives rest for our troubled conscience because of the sins we have committed. Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, meron tayong tinatagong kasalanan, ba makokonsensya tayo dahil alam natin mali yung ating ginagawa. Do yung iba, pinapatahimik nila yung kanilang konsensya, pinapatigas nila ito sa pamamagitan ng ibang paraan, pero ang gift ng conscience, hindi niya tayo patatahimikin. Diba, remember yung sinabi ni David sa Psalm 32 nung pinatago niya ang kanyang kasalanan at hindi niya kino-confess sa Panginoon. Sinabi niya, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For the day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. In other words, merong trouble sa kanyang isip, merong even naapektuhan yung kanyang pangangatawan. Now, paano natin mapatahimik ang ating konsensya? Ang Diyos ay nagkaloob ng provision sa atin. At what it is? Repentance sa kasalanan. Para tayo ay mapatawad at mapatahimik ang ating konsensya because of the sins we have committed. At itong klaseng rest ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos para sa ating maingay na konsensya. Dahil sa ating nagawang kasalanan, we can be at rest from our troubled conscience, knowing that our sins are forgiven. But secondly, He gives rest for our troubles. Nagkakaloob ang Diyos ng kapahingahan sa ating problema at paghihirap. Hindi naman palagi ang Christian life ay puro hirap. Yes, madami talagang paghihirap ang dadaanan natin sa buhay na ito. Kahit na tayo ay mga mananampalataya, we don't have a troubled, free troubled life. But there's a rest na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, di ba? May panahon na pagtatagumpayan natin ang ating mga problema sa tulong ng Diyos. Kung dati naging mahirap ang kalagayan mong noon, sa biyaya ng Diyos nalampasan mo iyon at naging maalwan ang buhay mo ngayon at wala kang masyadong nararanasan na mabibigat na problema. He gives peace of God that surpasses understanding even sa magulo nating circumstances sa buhay. Kung dudulog tayo sa Diyos sa daan ng panalangin, He gives peace of mind, of heart. He grants
rest for our anxious soul through prayer. Yes, may mga paghihirap tayong nararanasan sa buhay na ito na sobrang haba minsan. At alam natin na merong mabuting layunin ng Diyos bakit niya pinapadaan sa atin ito. But God promised that there will be deliverance and rest for our life. Though merong mystery sa deliverance, though hindi natin alam kung anong klaseng deliverance ito, halimbawa, meron tayong pinagpipray na may malubhang sakit, nasa bingit ng kamatayan siya. Di ba? Maaaring kung believer siya, ang deliverance ng Panginoon sa kanya ay hindi para pagalingin siya sa kanyang sakit. Bagkus, yung deliverance ng Panginoon ay maaaring yun na ang paraan ng Diyos para makasama niya si Jesus. Hindi na rest para sa kanyang present trouble, but eternal rest. Pero tandaan natin, nagkakaloob ng deliverance at rest ang Diyos sa buhay na ito. Kahit sa gitna ng ating paghihirap. Sinabi sa Psalm 34, beginning verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Madami tayong afflictions na nararanasan sa buhay na ito that will crush our spirit, that will break our hearts. Or to use the words of Spurgeon, to put us into the dust. But what's the promise of God? He will deliver His people. And so, ganun ang ginagawa ng Diyos. Also, God gives rest in the midst of trouble to those who trust in Him. Sinabi sa Isaiah 26, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Pagtiwalaan mo ang Panginoon sa gitna ng matitinding problema. Trust in the Lord forever. Trust His promises. At makakasumpong ka ng kapahingaan ng iyong kaluluwa. A peace that this world cannot understand. Anumang problema ang bumabagabag sa iyo ngayon? Problema sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, problema sa iyong kalusugan, problema sa church, relational problems. Diba? Dagdag mo pa dito yung problema na kinakaharap ng ating bansa na nagdudulot sa atin na mag-alala. Nandyan yung problema sa gobyerno, economic problems, rumors of wars, patong-patong na problema. Na minsan, kakaisip natin, di na tayo makatulog. Where we can get rest. A peace of mind. Diba? Ang suggestion ng iba, punta tayo sa beach, mamasyal, pumunta sa tahimik na lugar. Okay yun, as long as yung gagawin mo doon ay manalangin ka, magbulay ng salita ng Diyos. For the Bible says, through prayer we can obtain peace and rest. Through communion with God in His words. And trusting Him, we can find rest para sa ating kaluluwa. But also, He gives the Lord's Day, Sunday, for rest. Christian Sabbath. Itong araw ng linggo ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Diba? Hindi po yung Sabado, but ibig po ng Sabbath, rest. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Sabi ni Jesus. Kaya nga siya tinawag na Sabbath. Kapahinga, nakakapagpahinga tayo physically dahil hindi mo ginagawa yung regular na trabaho mo, but also spiritually. Yung mga alalahanin sa mundo ay hinihinto natin. Ay nahihinto. We cease from secular employment and recreation.
At tinutuon natin ang ating pagkatao sa pagsamba sa Diyos at sa pakikinig ng Kanyang salita at sa fellowship ng kapatiran, kung saan napapalakas ang ating kaluluwa, na-encourage tayo, napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga napakadakilang biyaya ito sa atin, na pinagkalooban niya tayo ng isang araw sa buong linggo para makapagpahinga at ma-refresh. Kaya nga hindi mo maintindihan yung ibang nagsasabing mga mananampalataya na imbis na i-google nila ang araw ng linggo sa pagsamba sa Diyos, sa iglesia, at pakikinig ng Kanyang salita, na para naman ito sa ikabubuti nila, para tayo ay mapahingan, ma-refresh spiritually and physically, magtataka ka na mas inuuna pa ng iba sa araw ng linggo yung entertainment at ibang leisure. Yung iba, di ba, half day lang atin ng church. Tapos the rest of the day, google nila sa paggala sa mall or yung tambak nilang gawain sa bahay. Para sa iba, nothing special sa araw ng linggo. For them, pareho lang yung araw ng linggo sa regular work days nila. No! This is a special day. And we delight and rejoice dahil God has given us the day to rest in Him. God separated this day for us to rest and experience again His promised presence when we gather together. But then lastly, He gives everlasting rest. Sa ating kamatayan bilang mga believers and ultimately sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kung saan ire-resurrect ng Diyos ang ating katawan at magkakaroon tayo ng glorified body, ay mararanasan natin ang habang buhay na kapahingahan. Habang buhay na kapayapaan na kasama ang ating Panginoon. Sinabi sa Revelation 21 sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, where He will establish the new heavens and the new earth, He said He will wipe away every tear from our eyes. The death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Kung dito sa mundong ito, nararanasan natin ng samot-saring paghihirap that sometimes makes us restless. But darating ang panahon that God will grant to us eternal rest. Wala nang pasakit, wala nang kasalanan, wala nang troubles na nagdudulot sa atin to have a troubled soul. Bagkus mararanasan natin ang everlasting joy and peace and rest. We will be in a perfect place where perfect righteousness and peace dwell. At ito ang lugar na inanda ng Diyos para sa mga nagtiwala kay Jesus. And for you, my friends, here's the good news for you. He gives rest for your sinful and restless heart. Ang iyong kasalanan ay isang mabigat na pasanin. Pahirap yan sa isang makasalanan. Isang pahirap, lalo na sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at hahatakin ka nito patungo sa impyerno. Sin offers temporal happiness, but it will lead you to terrible consequences and ultimately to eternal punishment in hell, because the wages of sin is death. And you cannot unburden sin by yourself, by your own strength. At ganun din, you have a restless heart. Hinahangad mo ang mga bagay dito sa mundo. Marahil nakamtan mo na ang iba. Ngunit wala ka pa ding tunay na satisfaction sa iyong buhay. Wala pa ding tunay na kagalakan at kapayapaan. Parati pa ding may kulang sa iyong buhay na hindi napupunan ng anumang
bagay dito sa mundo. And here's the good news na sinabi ng ating mabuting pastol in Matthew 11:28, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Nais mong matanggal ng kabigatan na dala ng iyong kasalanan? Nais mong tunay na magkaroon ng satisfaction, rest, and peace with God? Sinabi ni Jesus, ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang persona, sa Kanyang ginawa, at ikaw ay makakatagpo ng tunay na kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ang kasalanan, sin is a harsh master. It is a burden that will drag you to eternal punishment, but Christ is a gentle and humble Savior and Master. He is not a harsh Master. At ang kanyang pamatok ay magaan. His commandments, His words are not burdensome. Because in it, you will find rest and satisfaction for your soul. Tanging si Jesus lamang ang paraan to unburden you mula sa tanikala ng kasalanan at kabigatan na dulot nito. Kaya't ang panawagan sa inyo, iwan mo na ang buhay sa kasalanan at magtiwala ka tangi kay Jesus para sa iyong kaligtasan. So, here, what our good shepherd provides for his sheep. He provides care and nourishment for our soul, and He leads us to rest and provide rest for our soul. Ang tanong sa atin, mga kapatid, nagpapasalamat ka ba na gantong klaseng pastol ang nangangalaga sa iyo? Are you thankful that God Himself is your shepherd that provides green pastures, His rich words, para ikaw ay lumago at mapalakas? Are you thankful that God leads you to rest and He gives rest sa iyo? Remember, God Himself is doing all of this for you, brethren. All of this ay ginagawa ng iyong mabuting pastol, because left to ourselves, iwan tayo ng Diyos sa ating sarili, malamang hindi tayo sa green pastures pupunta. At patuloy tayong magiging restless sa ating kaluluwa. But salamat sa Diyos, dahil tapat siyang nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga tupa. At ginagawa niya ang mga ito para sa ating ikabubuti. Praise God. Give thanks to God. There's no other shepherd like our good shepherd, the Lord Jesus Christ. And if you are one of His sheep, you are blessed, because you have a good shepherd who is faithfully and lovingly taking care of you. At dahil ang mabuting pastol lamang ang nagkakaloob nito sa atin, the green pastures and the quiet waters, make sure you stay close with your shepherd. Huwag kang humiwalay sa Kanya. Huwag kang lumayo sa flock ng Diyos na Kanyang ninararish, the church. Huwag kang tumungo sa daan na hindi ka naman doon nililid ng iyong pastol. Huwag kang kung saan-saan pumunta na hindi naman kalooban ng iyong pastol ang iyong Panginoon, bagkos pagtiwalaan mo ang Kanyang pag-aalaga sa iyo. Pagtiwalaan mo ang Kanyang probidensya. Pagtiwalaan mo kung saan ka inaakay ng Panginoon, dahil para ito sa iyong ikabubuti at hindi sa iyong ikasasama. Patuloy kang magpasakop sa pag-aalaga at paglilid sa iyo ng Panginoon. This is what our good shepherd provides. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos,
What a glorious truth that we have here in Psalm 23. And we pray that we will not forget this, that we have a good and a loving shepherd meeting every need that we have, caring for us, providing, Lord, the green pastures for us, and even the quiet waters that we need in our life. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa pangangalaga niyo sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, we are like sheep, prone to wander, prone to go astray, weak, and foolish. And yet, Lord, we exalt you, our good shepherd. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagiging mahina, Ikaw ang nagiging kalakasan namin. Ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin, nagkokorek sa amin, nagtatama sa amin. At patuloy mo kaming inaalagaan. You watch over us. Day and night, you see, Panginoon, ang aming mga galaw, every steps. You know it. And you guide us through your word, Panginoon, upang madala kami sa tamang na aming lakaran. Salamat, Panginoon, for everything na pinagkakaloob mo sa amin. In Christ's name.